Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Fritz Gerald Bedra. At ngayong gabi ay tatalakayin natin ang patungkol sa Del Monte at kung ano ang cause and effect nito, dahilan, at sino ang apektado, at kung ano ang epekto nito. So, una sa lahat, ano nga ba ang Del Monte? So, ang Del Monte daw ay isang multinational food and beverage company na kilala sa paggawa ng mga produktong pagkain na gaya ng fruit juice, pasta, ketchup, sauce at iba pa. So, at kilala nito sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya ng pagkain sa Pilipinas, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So, sa Pilipinas, kilala ito bilang Del Monte Philippines, na matatagpuan sa Bukidnon at Cagayan de Oro, dahil ang lugar na ito ay nadapili dahil sa malamig na klima at matabang lupa. So, at angkop para sa pagtatanim ng pinya. So, nagsimula ito noong 1920s at hanggang ngayon ito ay nagbibigay ng trabaho sa libong-libong Pilipino. So ang layunin ng Del Monte ay makagawa ng sustansyang di kalidad at abot-kayang pagkain para sa mga mamimili, habang nakakatulong din sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ngunit tulad ng maraming malalaking kumpanya, ay may kakaiba din itong mga isyu sa kalikasan at paggawa. So, dadako na naman tayo sa cause o sanhi nito. So, ang cause nito ay ang una ay pangangailangan ng masustansyang pagkain at inumin sa lokal at international na merkado. So, pangalawa is ang pagkakaroon ng malawak na lupain sa Mindanao na akma sa pagtatanim ng pinya at iba pang prutas. Ang pangatlo is ang pag-akit ng pamahalaan sa mga dayuhang mamumuhunan upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. So, ang pang-apat is ang paglago ng pandigdigang kalakalan o globalisasyon na nagbubukas ng pinto sa mga kumpanyang tulad ng Del Monte upang magtayo ng planta sa iba't ibang bansa. At dadako naman tayo sa effect o bunga nito. So, mayroon itong positibo at negatibong epekto. At dadako tayo sa positibong epekto. Dahil dito, nagkakaroon ng maraming trabaho para sa mga mamamayan sa Bukidnon, Misamis Oriental at kalapit na lalawigan. At umangat din ang ekonomiya ng mga komunidad dahil sa buwis, negosyo at pagkakaroon ng mga oportunidad. At mas nagiging kilala ang Pilipinas bilang isa sa pangunahing tagapagtustos ng pinya sa buong mundo. Umusbong din ang mga infrastruktura gaya ng daan, paaralan at kuryente sa mga lugar na dati liblib. At dadako naman tayo sa negatibong epekto. So, may mga reklamo ng mga manggagawa tungkol sa mababang sahod, kontraktuwal na trabaho at kakulangan sa benepisyo. At may pag-aagawan sa lupa sa pagitan ng mga residente at kumpanya. So, dako naman tayo sa kadahilanan. So, dahil dito, malaking pangangailangan ng pandaigdigang merkado para sa mga produktong pinya at fruit-based goods. So, dahil nais ng pamahalaan na mapalakas ang agrikultura sa tulong ng mga dayuhang
yung mamumuhunan at mas mura ang gastos sa paggawa at lupa sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. So, sino naman ang apektado? So, ang mga apektado nito ay mga manggagawa at magsasaka. So, dahil sila ang direktang nakikinabang sa trabaho, ngunit sila rin ang nakakaranas ng mga isyu sa pasahod at kalusugan. So ang ilan dito ang mga residente sa paligid ng plantasyon. So, maaaring maapektuhan ang populasyon sa pagtubig, hangin at lupa. At maapektuhan dito ng mga lokal na negosyo. Nakikinabang dahil tumataas ang demand sa produkto at serbisyo. At isa na rito ang pamahalaan dahil kumikita mula sa buwis, ngunit kailangan tugunan ang mga problemang pangkalikasan at pagtrabaho. At isa na rin dito ang mamimili. Nakikinabang dahil sa pagkakaroon ng masustansya at abot kayang pagkain sa merkado. So, dadako tayo sa epekto nito. So, ano nga ba ang epekto nito? So, mayroon din itong positibo at negatibong epekto. At dadako tayo sa positibong epekto. So, ang una rito ay nakakatulong ito sa pagunlad ng lokal na ekonomiya sa Bukidnon at Mindanao. At dadako naman tayo sa negatibong epekto. So, pagkasira ng kalikasan dahil sa sobrang paggamit ng chemical at deforestation. Dahil dito ay pagkakaiba ng mayaman sa pagitan ng kumpanya at mga manggagawa. So, sa kabuuan ng ang Dimulte ay may malaking ambag sa pagunlad ng ekonomiya at agrikultura sa Pilipinas. At nagbibigay ito ng trabaho, produkto at oportunidad, ngunit dapat ding bantayan ng mga isyu may kaugnayan sa kapaligiran, karapatan ng mga manggagawa at patas na sahod. Ang tunay na rin na ay balanseng pag-unlad kung saan parehong nakikinabang ang negosyo, tao at kalikasan. At yun lamang po sa gabing ito. Maraming salamat.